So yan guys, gagawin natin tong brush cutter, yung mandar. So first of all, tanggalin natin tong Allen wrench. Wala nang intro, banatan natin agad dyan. So pagtanggal nun, tanggalin natin yung 8. So itong ginagawa natin guys, Honda na brush cutter. Ayan, tanggalin natin to. Ito. So palitan na rin natin tong hose nya mamaya. Itong gasket guys, huwag na mapungit, punitin na natin to. Importante yung labi lang, masyadong mahaba. Kasi madikit na, pag tinanggal natin yan, mapupunit tong gasket nya. Gagawa ulit tayo ng panibagong gasket pag ganun guys. Yan, tusin natin to para malinisan. So walang edit guys, para masundan nyo yung video ko. Yan, tanggalin natin to. So kailangan lang dito linis. Linisan lang natin tong carburetor guys. So madali lang naman maggawa ng brush cutter guys, basta sundan nyo lang tong ginagawa ko. Bibihira naman yung masira ang makina nyan. Huwag lang mawalan talaga ng langis. So kukuha lang tayo ng lagayan ng gasolina para malinisan natin yung carburetor. So yan guys, linisan muna natin tong carburetor nya. So yan, may spring. Tinanggal ko na yung kanyang ano, tapos may spring sa loob. I-press muna natin ng malinis. So ganito lang yung pagsiservice ng carburetor ng ating brush cutter guys. Linis marumi. Ito guys yung ano, yung adjustment ng ating ere, para pagka mahirap kasi paandarin yan, dito ina-adjust yan sa may tuktok ng carburetor. Yung may rubber na yan, tanggalin natin yan. Susungitin mo lang yan, makikita mo na yung palit na flat screw dyan. Dito tinatanggal ko guys, yan yung tinatanggal dyan. Makikita mo yung flat screw doon na maliit. May adjustment yan pagka gusto mong one click, dito na-adjust. Pagka walang timing yan, mahirap paandarin yung ating brush cutter. So yan, saka dito rin yung ito naman, ito yung ingay ng makina mo. Kung gusto mong galit ng galit, ito yung i-adjust mo. Pero may minsan yung mga carburetor kasi wala kasing ganito, so dito lang siya na-adjust sa tuktok.
nandito na lahat nakatimpla. Yan guys, punit na yung silicone pump nya. Tapos ito, pag kasi ako gumagawa nito, pinapalitan ko na to guys. Pagka ako gumagawa, ayun oh, may sira oh. Pag yan nabutas, mahirap na mag-pump, or ito kaya ay matigas na. So nangyayari dyan pagka matigas na to kasi nag-overflow. Ito nakapress na lang yung floater nya, yung mismong jet valve. So hindi siya naglalaro ng maayos. Pagka nababad na sa gasolina, saka lang lumalabot. So ang ginagawa ko pag nagbabaklas na ako ng ganito, lalo medyo matigas-tigas na to, itong diaphragm nya, pinapalitan ko na to guys. So ito may tama naman na, may butas na kasi oh. Yan ang butas guys oh, may crack. So yan, papalitan na natin yun oh. So hindi siya nagpapap ng maayos. So pag 4 stroke ang brush cutter nyo guys, ito lang yun, niservisan. So walang cut-cut yan guys ha. Kailangan lahat lang nating linisan ito maigi. Malinis naman yung filter nya dito sa loob. Titignan nyo dito yung filter nya kung malinis, kung may mga barabarang parang sinulid. Ito titignan nyo din kung na-stack up yung floater valve nya. So gumagalaw naman siya guys, so good yan. Yan, linisan lang natin lahat para malinis. Bago natin hanginan. So ito, papalitan na yung silicone. Yan guys, linisan na natin, hanginan na natin. Palitan din natin itong kanyang bitak-bitak na kasi yung hose fuel line, para iwas singaw, iwas tagas sa tangke. Yan guys, ito yung pamalit natin. So hanginan muna natin lahat ng piyesa para may isa-isa na nating maikabit. Ito yung papalitan guys, tatlo. So nasabi ko naman lahat kung ano yung tinitignan doon. So ito ba ay stack up yung sa floater valve nya ito. Yan. Kung nag-stack up yan, kailangan nyo baklasin yung Philip doon, tapos linisan nyo lang yung floater valve. Para ano, minsan kasi yun kinakalawang nag-stack up din. Okay. Ito guys, yung papalit nating bago. So, ilagay muna natin dito. Yan, sa silicone. So paano mag-assemble para walang ano. So ito guys, ilalagay muna natin yung spring dito. Dito nakalagay, may spring yan. Tapos lagay na natin yung plastic, yung parang plastic nya na valve din kasi to. Yan. Tapos sunod natin tong katawan nya. Yan guys, may guide kasi yan, may dalawang guide dyan. So sinusundan mo lang dyan yung guide dito. So taklop mo na lang ganun guys. Yan. Tapos sunod mo yung valve.
yung diaphragm. So ito yung nasa ilalim guys, yung may malaking aluminum. Ito yung tumutukod dun sa may floater natin dito para lumabas yung gasolina. So ganyan ang position niyan guys. Ayan. So may guide din, naka-guide yun, yung dalawang tenga nya. Yan. Tapos sunod na natin tong sa puwet naman. Ganyan. Tapos sunod na natin tong silikon. Ganon guys, yung pagka-simple. Lagyan na natin yung Philip na 4. Tapos higpitan. Guys, hinihigpitan natin. Walang cut-cut para alam niyo yung ginagawa ko guys, para sabi niyo ano, masundan niyo yung aking video. Yan. Napakadali mag-prepare ng brush cutter guys. So kapit na natin. Unahin muna natin tong rubber muna. Ito yung fuel line, yung bago. Kabit na natin. Guys, naikabit na. Kapit na natin itong karburador. Tapos itong kanyang accelerator cable. So pihitin lang natin ng ganyan guys, para butas. So pag naipasok ng ganyan, pwede na ibalik. Tapos sigpitan na. Tapos itong excess naman na hose, pwede nating putulan guys. So, putulan natin. Tapos ilagay na natin tong cover. Yan, pag nilagay natin, lagay na natin yung 8. Pitan lang konti, tapos lagay muna natin yung allen para maganda guys. So, yung allen rims dito sa ilalim nya para sa cover ng ating karburador. Ayan, higpitan. Higpitan natin konti. Tapos ito, pwede na natin higpitan. Huwag masyadong mahigpit guys, baka naman bale. So try na natin, testing. So unahin muna natin, ipump muna natin yung silicone sa ilalim, yung rubber dito sa ilalim nya, yung silicone. Ito yun guys, ito yung pinapump dyan, yan, hanggang may lumabas sa return. Ayan, yung makikita nyo may return dito sa dilaw. Ayun, bumababa na yung gasolina. So try na natin pandarin. On. So i-choke muna natin pataas. So mandar na guys.
Medyo mababa yung accelerator niya. Tatiming muna natin. Taas muna natin konti ng idle. Dito lang ina-adjust yung idle niya sa may Philip. Mababa pa yung idle. Saka natin timing. Taas muna natin yung idle niya. Guys, tatiming muna natin yan. So ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, tatiming natin yon, yung nandito sa may tuktok ng karburador. Ito yun guys, yung sinasabi ko, yun yung tutusukin nating pihitin muna para mag one click yung ating brush cutter. So tatiming ko guys para makita nyo yan, para makita nyo na yun ang ina-adjust ko talaga. Kunting-kunting pihit lang guys para hindi masobrahan naman. Ayan. Tapos pag gumandar ng ganyan guys, pihitin nyo hanggang sa tumaas yung minor. So yan yung kanyang magandang timing. So ngayon i-adjust naman natin yung clutch screw dito sa gilid niya. So pag pinang mo na yan, full start mo na, one click. So ngayon mag-adjust naman tayo dito sa gilid niya guys, yung Philip dito, yung clutch screw. Ayan. I-adjust natin to. Ayan, mahirap na. Ito lang yung pinihit natin guys. So dito guys, nire-revolution ko muna, nire-rev ko para makuha natin yung tamang timing. Mapa-under lang muna, tapos ta-timing natin na maigi. Baba natin yung idle. Kasi masyadong mataas. So yan, kung makikita nyo parang ano siya, parang napipigilan yung galit ng makina. Dito natin na-adjust yan yung clutch screw dito. Minsan kasi yung carburetor na iba walang adjustment dito, dito lang sa tuktok guys. I-adjust natin yan, konti-konti lang. Kung ayaw niya ng paluwag pa speed, yan.
kung maganda na yung timing sa carburetor niya. Pipilitin ulit natin dito kung may tataas o bababa. Kung saan siya tumataas, doon natin tatiming guys. Yun yung timing niya na maganda. So baba natin kunti yung idle. Yan. So ngayon guys, try natin patayin yung makina. Titignan natin kung magwa 1 click na. So sa palagay ko maganda naman na yung timing. So pag full start natin to, 1 click yan. So naka-on na guys. So ganun lang maggawa ng brush cutter. So ito yung sinasabi ko guys, ito yung kung gaano mo gusto kagalit yung makina, yung galit ng makina ito eh. Guys, makikita nyo naman, okay na. So babaan lang natin kung yung idle. Ito yung idle, yung clip dito sa taas. Yan. So ito yung ina-adjust. Pag may ganito kayong carburetor, ito yung ina-adjust. Yung nasa baba yung clutch screw, ito yung ina-adjust para magalit yung makina. Yung galit ng makina mo eh talagang galit. Pahigpit pagka gusto mong galit. Minsan pag nasobra naman sa higpit, o siya, hindi siya tumataas yung makina, yung under niya hindi tumataas, namamatay pa. So nasa tamang timing din to guys. Tapos dun din sa tuktok, ito yun. Kaya pagka pinipihit natin kasi yan, nagbabago yung under. So tignan nyo guys, ayan, bumababa. So dapat ang timing yan, dapat kung saan yung mataas, dun mo na, wag mo na pihitin. Tulad nyo guys, bumababa. So yan, pag ganyan tumataas, yan yung magandang timing, yung mataas na ganyan. So dyan lang siya guys, sa mataas, para pag rinang siya 1 click. So babaan lang natin kundi yung idle. Patayin natin. Tapos try natin panda rin kung magwa 1 click. Yan. So okay na yan guys. Okay. Yan guys, tapos na to. So, balik na natin yung cover.